Muli po ay nandito tayo, hindi lamang para marinig ang salita ng kaligtasan at hindi na mahalaga kung muligtas na po tayo. Now, in time past, many people who met Jesus or heard the gospel made the decision to accept Jesus in their lives, to receive salvation. This is another example of people who met Jesus or heard the gospel and believed to receive salvation. Titignan naman natin ang kaligtasan o ang pagliligtas ng Diyos sa Ethiopian eunuch. At yan ay makikita po natin sa Acts chapter 8 verses 26 to 40. Ngunit hindi natin babasahin ang lahat ng verses na ito. Bagkus ay iisa-isahin natin at habang binabasa natin yung text natin, ito po kasi ay narrative ito ay iisa-isahin ho natin bibigyan ng explanation para lumawak ang ating pangunawa at kaalaman patungkol sa narrative ng pagliligtas ng Diyos sa Ethiopian eunuch. Kaya sa verse 26 sabi dito, pagkatapos, sinabi ng isang anghel ng Panginoon kay Felipe, pumunta ka sa gawing timog sa daan mula sa Jerusalem papuntang Gaza. Halos hindi na iyon dinadaanan ngayon. Napansin po natin na merong anghel at ang anghel ay nagbigay ng mensahe sa evangelist na si Felipe. Mapansin po natin at pag-aralan po natin o mapag-usapan natin ang role ng mga anghel. Ang mga anghel po ay una, they act as messengers to the prophets or to the people. At nandito nga po kay Felipe. Kahit na kay Joseph, before the birth of Jesus, an angel of the Lord appeared to him. At kahit na dun sa tatay ni John the Baptist, ay nag-appear din ang angel because angels are actually messengers from the Lord. At ang pangalawa ay ang mga anghel po ay they are the ones that take care of God's people. Totoo po yan. Kaya naniniwala ako na kahit na sa oras na to ay meron akong katabing anghel dito, hindi ko lang siya nakikita. Kaya pala may mga aksidente kapag minsan na hindi tayo makapaniwala na nagsusurvive ang isang tao. And I think it is because of the fact that an angel is present when it did happen. Kasi nga ang mga anghel po ay takes care, the angels takes care of God's people. Or even the other people, even non-Christians. It is the angels that takes care of them. At ang panghuli, ang mga anghel po ay nagtitake ng record. Nagre-record sila ng everything a person does. At ang ginagawa po natin, mga anghel pala ang naglilista niyan. And this information is used on the day of judgment. Yun pala yan. Meron pala talagang naglilista ng mga ginagawa natin dito sa mundo at yan po ay naka-assign sa mga angels. Sa verse 27, sa pangalawang verse, sabi dito, punta nga doon si Felipe. Remember, Philip is an evangelist. Evangelist po yang si Felipe or Philip sa wikang Ingles. Samantala, isang eunuch o eunuko na pinunong taga-Ethiopia na ingat yaman ng Candace, reyna ng Ethiopia at nagtungo sa Jerusalem upang sumamba. Dito po ay makikita natin na merong minention na eunuch. At ang eunuch po ay kung ito ay lalaki, kadalasan ay kalbo po yan. At yan ay tawag doon na kapon. Kasi siya ay taga-ingat ng yaman ng reyna ng isang bansa. At ito in particular ay reyna ng Ethiopia.
at nagtungo siya sa Jerusalem upang sumamba. Noong unang panahon po, ang center ng pagsamba ay ang Jerusalem para sa mga sumasamba sa Diyos ng Israel na sinasamba rin natin ngayon sapagkat ang Diyos ng Israel ay yun din ang Diyos ng Biblia. Sabi po ni Luke, kasi si Lucas po ang sumulat ng Acts at ito po ang ating text sa gabing ito. Now, Luke says of Candace, eunuch, that he went to Jerusalem to worship. Yan po, no? So, at sa verse 28, at pauwi na noon, pauwi na po yung eunuch, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa sa aklat ni Propeta Isaiah. Ayan, okay? Pauwi na raw. At nakasakay siya sa karwahe. Ito pong karwahe ay yan yung parang kotse sa panahon natin ngayon. Karwahe, no? At nagbabasa ng aklat ng propeta. So, malamang sa malamang, ito pong eunuch na to ay isang hentil. Hindi siya Jew. Siya ay hentil. And he is most likely a proselyte. Ang proselyte po ay hindi Kristiyano o hindi mananampalataya, pero merong nag-witness at nagiging mananampalataya. At karamihan po sa atin ay proselyte, no? We're from a different religion or different belief in the past. Then someone knocked on our door, someone approached us and witnessed to us. Ang tawag po dyan ay proselyte. Kaya po ay tayo proselyte. Ano po? Or God-fearer, itong Ethiopian eunuch na ito, may takot siya sa Diyos. And this is indicated by the fact that the eunuch makes a pilgrimage to Jerusalem. Ang pilgrimage po ay ginagamit yan sa mga taong naglalakbay papunta sa isang lugar para doon ay sambahin niya ang Panginoon. Noong unang panahon ay sistema po yan. So people in other places, very far from Jerusalem, they take pilgrimage to Jerusalem, and that is on the purpose of worshiping the Lord. Yan, ano? At nakita po natin na itong eunuch ay nagbabasa, no? Nakasakay siya sa kanyang karwahe at nagbabasa siya. At ang binabasa po niya ay ang Book of Isaiah. Sabi dito sa verse 28, di po ba? So, Ethiopians have been familiar with the Jewish God since at least the time of Solomon. So, nag-research po ako at ang Ethiopian po pala, no, Ethiopian, at ito pong eunuch na to ay Ethiopian eunuch. Galing siya sa Ethiopia. So, at ang mga Ethiopians pala ay talagang familiar na sa Diyos na sinasamba ng Israel. Sa Diyos ng Israel. Sa Diyos ng Bible, sa Diyos natin. Familiar pala sila sa Diyos po natin noong panahon na yon. Kasi po, noong panahon ni Solomon, ay dinalaw siya ng reyna ng Sheba. At ang Sheba po, no, ay Ethiopian yan. No? At dinalaw po niya si Solomon dahil nabalitaan niya na si Solomon po ay napakatalinong tao, that he is a very wise man at hindi siya nagkamali. Makikita po natin ang account na yan sa 1 Kings chapter 10 verses 1 to 13. Yun ang dahilan kung bakit familiar siya sa Diyos ng Biblia, ang Diyos po natin. Okay? At sa verse 29, sabi dito, sabayan mo ang sasakyang iyon, utos ng Espiritu kay Felipe. Sabi ng Espiritu, anghel kanina at ngayon ang Spirit na nagkikipag-usap kay Philip. At ang sabi ay, nandun ang karwahe na sinasakyan ng Ethiopian eunuch, sabayan mo. Bilis! At sabi sa verse 30, kaya patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng pinuno ng ang aklat ni Propeta Isaiah. Tinanong ni Felipe, ang pinuno, sabi niya, naunawaan ba ninyo ang inyong binabasa? Ayan, okay? Ngayon, it makes sense. No? It makes sense kung bakit ang binabasa niya ay Book of Isaiah. Kasi
Ang Diyos pala ay nagbigay sa eunuch, no? Nagbigay sa eunuch o sa mga hentil, no, particularly foreign eunuchs, a great blessing in Isaiah chapter 56 verses 3 to 5, promising that if they join with him, he will bless them with an everlasting name that shall not be cut off. Yan po ay sa Isaiah chapter 56 verse 5. Yun ang pangako ng Panginoon, an everlasting name that shall not be cut off. Sa Tagalog ay hindi ka malilimot kailanman. Yan, kapag ka nanampalataya ang mga hintil, lalo na ang mga ito in particular ang foreign eunuchs. Yan, ano? So, educated itong eunuch na to about the promise of the Lord for them. Kaya yun pala ang paborito niyang binabasa. Okay? Nauunawaan ba ninyo ang inyong binabasa? Ang tanong po ni Philip. At sumagot, sa verse 31, sumagot ang Ethiopian eunuch. Kung sabi niya, sagot naman ito, paano ko maunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? At si Felipe ay inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa kanyang tabi. Oh. Naalala ko na sinabi ng Panginoong Heso Kristo sa John chapter 8 verse 32 ang ganitong kataga, "Ye shall know the truth and the truth shall make you free." Ito po yan. At nandito na po, may isang taong nagdanasang makilala ang Panginoon. Binabasa niya ang aklat ng Isaiah, kaya lang hindi niya maintindihan. At that's why it's so wonderful promise that we can take seriously na ang katotohanan na ating natagpuan sa banal na kasulatan, ang katotohanan na ating natagpuan sa Panginoon ay totoong nagbibigay po ng kalayaan. No, it set us free into so many different things. Isa ay pinalaya tayo sa Diyos-Diyosan. Pinalaya po tayo sa pag-i-enjoy ng paggawa ng kasalanan. Di ba? At ngayon po ay natuto tayong umibig sa mga bagay na maka-Diyos. Yun po ay nangyari nung tayo ay pinalaya. Gawa nga po na natagpuan na natin ang katotohanan mula sa Panginoon Hesus Kristo. Ngayon, tandaan po natin na an angel has sent an evangelist Philip to meet up with him. No? Isinend po ng anghel ang isang evangelist na si Philip upang i-meet ang eunuch na si Ethiopian eunuch. At Philip hears the official reading from the book of Isaiah. Narinig niya na nagbabasa ang Ethiopian eunuch. Kaya nga nagtanong siya na, naintindihan mo ba ang binabasa mo? At sinagot siya ng Ethiopian eunuch na hindi ko naintindihan. Kaya inimbita siya ng Ethiopian eunuch na sumakay sa kanyang karwahe at ipaliwanag sa kanya ang kanyang binabasa na hindi naman niya naiintindihan. Kaya sa verse 32, ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Sabi po rito sa verse 32, siya ay tulad ng isang tupang dinadala sa katayan. Tulad ng isang korderong hindi tumututol kahit na gupitan at hindi umiimik kahit kaunti man. Siya ay hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang sino bang makapagsasalaysay tungkol sa kanyang angkan sapagkat kinitil nila ang kanyang buhay. Nagtanong kay Felipe, ang pinuno, sabihin mo nga sa akin, sino ba ang tinutukoy ng propeta? Sarili ba niya o iba? Yun po ang tanong ng Ethiopian eunuch kay Philip. Ang Book of Isaiah ay isinulat ng 700 to 800 years bago isinilang si Jesus. Ang tagal na po, no? Ang tagal.
700 to 800 years po ang distance ng pagkasulat ng Book of Isaiah to the birth of Jesus Christ. Pero tingnan po natin na ang Panginoong Hesus po ang tinutukoy dito. At sabi rito, babasahin po muli natin na siya ay tulad ng isang tupang dinadala sa katayan, tulad ng isang korderong hindi tumututol kahit nagupitan. Ito po ay actually nagdidipik po ito eh. Ito po ay hula ng mangyayari kay Jesus, no? Napakatagal bago isilang si Jesus, inihula na si Jesus ay katulad ng isang tupa, ng isang korderong hindi tumututol kahit nagupitan at hindi umiimik kahit kaunti man. Siya'y hinahamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang sino mang makapagsasalaysay tungkol sa kanyang angkan sapagkat kinitil nila ang kanyang buhay. Yan. Kaya nagtatanong po, nag-iisip yung utopian Europe, sino kaya ito? Si Isaiah kaya ang tinutukoy niya? O yung sumulat kaya ang tinutukoy ng sumulat? O sino kaya ito? Ayan. Kaya nagtanong po siya kay Philip. Okay? Now, illuminating the Old Testament was standard operating procedure. No, yung paglalahad ng Old Testament scriptures o sulat sa lumang tipan ay standard operating procedure, no, para do sa mga nagwi-witness sa mga Hudyo and worshippers of the Jewish God. Katulad po ni Peter na gumamit ng prophecy ni Joel sa Acts chapter 2 verses 16 to 21. Si Peter pa rin, ginamit niya ang kasaysayan ni David sa Acts chapter 2 verses 25 to 28. Si Pablo rin po ay ganun din ang kanyang ginawa, no? As he traveled from city to city, generally starting his teaching in the synagogues sa Acts chapter 17 verses 1 to 3. Basahin po natin ang Acts chapter 17 verses 1 to 3 para mapatunayan ko sa inyo na kapag standard tawag doon, standard operating procedure on SOP. Kapag nagwi-witness sila ng mga Hudyo. Okay? Mga Hudyo. Kasi ang mga Hudyo po ay laging nagre-refer yan sa Old Testament. Sa Old Testament po. Dahil ang unang sulat ng Panginoon sa mga Hudyo ay ang Old Testament, wala pa ang New Testament. Kaya, noong panahon ng New Testament, lagi silang nagre-refer back sa Old Testament. Kaya dito po sa Acts 17, 1 to 3, dumaan sina Pablo at Silas at Amphipolis, sa Amphipolis at Apollonia, hanggang sa makarating sa Thessalonica. Sa lungsod na ito'y may sinagoga ang mga Hudyo. At ayon sa kinaugalian, si Pablo, siya ay pumasok doon sa loob ng 3 magkakasunod na araw ng pamamahinga. Siya ay nakipagpaliwanagan sa kanila mula sa kasulatan. Old Testament po ang tinutukoy na kasulatan dyan. Ipiniliwanag niya at pinatunayan na kinakailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay. Sinabi niya, ang Jesus na ito na pinapahayag ko sa inyo ay ang Kristo. Yan po. No? Bumabalik siya sa Old Testament. Kasi Old Testament po ang binabasa ng mga Hudyo. At dito sa New Testament, no, ay binanggit na si Jesus. At yung binabanggit po sa Isaiah na binabasa ni Utopian Eunuch ay si Jesus na binabanggit po sa New Testament. Kasi po tayo mga hentil, kapag tayo nagbabasa ng Old Testament, we refer, no, to the New Testament. Pero sa mga Hudyo po ay baligtad. Kapag New Testament ang kanilang ang i-represent sa kanila o ang kanilang babasahin, kailangan nilang bumalik sa kung anong sinasabi ng Old Testament. Ayan. At
Ang sinasabi sa Old Testament na tupa raw, na hindi kumikibo, kahit na siya ay sinasaktan, hindi siya kumikibo, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo ayon sa pagpapaliwanag ni Philip. At totoo po, tama ang pagpapaliwanag ni Philip. Okay? Now, the Ethiopian is reading from Isaiah chapter 53, which speaks of the suffering servant. Yung kasi suffering servant yung tinutukoy po sa Isaiah chapter 53, di ba? Now, the servant is described as a silent lamb being led by others, no? Siya ay tahimik na tupa na dinadala ng ibang mga tao. Now, there is some confusion about this verse because when Jesus was on trial, he did speak to his accusers, to Pilate, sa John chapter 18, verses 19 to 23, at verse 33 to 38. No? Si Jesus po ay nagsalita. Sinabi nga ni Jesus sa kanila na, bakit mo ko sinampal? Okay? And yet, he did not defend himself. No, nagsalita man si Jesus, pero never po na nag-defend si Jesus sa mga nagtatry sa kanya. Kahit na mali ang bintang sa kanya, hindi po siya nangatwiran at hindi niya sinabing nagkakamali sila. Bakit po? Because Jesus came to do His Father's work, and that is to die for our sins. Kaya hindi po talaga sinikap ni Jesus na ipagtanggol ang kanyang sarili at siya ay i-release o ma-release. Hindi po. Kasi talagang pumarito si Jesus upang magbayad ng kasalanan natin. At sa verse 35, simula sa kasulatang ito ay isinalaysay sa kanya ni Philip ang magandang balita tungkol kay Jesus. Yun na po sa verse 35. Nung inimbita ng Ethiopian eunuch itong si Philip at pinaupo sa karwahe, yun na inumpisa na ni Philip na ipaliwanag sa kanya ang magandang balita tungkol kay Jesus. Yan. So, Philip's explanation follows the common format of evangelism in the early church to Jews. Yun po ang format ng pag-witness nila o pag-evangelize nila sa early church dahil mga Hudyo ang kausap nila. Yeah. He explains how Jesus of Nazareth fits into the Jewish scripture, our Old Testament. Yan. Si Jesus po yun. At alam niyo, itong panahon na, itong narrative na ito na nangyari between the eunuch and Philip, ito po ay panahon na wala na si Jesus, namatay na po siya. At bumalik na siya sa langit, nabuhay na siya maguli. Kaya alam po nila kung ano nangyari kay Jesus at ilang taon pa lang ang nakakaraan noon. Sariwan-sariwa pa. Naintindihan natin, ano? Now, Peter did the same on the day of Pentecost when thousands of Jews flooded Jerusalem for the feast and discovered that the Jesus followers whom the Holy Spirit had just indwelt. And Paul will continue the pattern. In each town he goes to visit, he starts either with the synagogue or another place where Jews meet. Yon, lagi silang bumabalik sa kung ano ang sinasabi ng Old Testament. Yan, kasi si Jesus po ang binabanggit sa Old Testament na pinangalanan na ng napakaliwanag dito sa New Testament. At pinakita na sa atin, isinulat sa New Testament anong ginawa niya at binabalikan po ito doon sa hula sa Old Testament. Yan. Kasi si Jesus na isang tupa na namatay para sakripisyo para sa atin, pagka binasa ang Old Testament, yun po ay hula sa mangyayari. No? Almost 800 years ang distance. Kaya comparing, si Jesus yan. Siya ay tupa na namatay para bayaran ang kasalanan natin, mga makasalanan. Okay? So Jesus started this tradition when he met with the two men in the road to Emmaus. Sa Luke chapter 24 verse 27, sabi dito sa wikang Ingles, and beginning with Moses and all the prophets,
He interpreted to them in all the scriptures the things concerning Himself. Yan. Sa Jesus na po yan, ha? Old Testament ang kanyang binuksan at kita nyo, ako ang tinutukoy dyan. Yan po. Doon sa dalawang taong kanyang nakasalubong. Okay? Sa road sa Emmaus. Okay? Yan po ang pattern o procedure or standard operating procedure kapag nagwi-witness ng Hudyo. Kasi nga, ang kanilang binabasa ay Old Testament. Okay? Now, sa verse 36, nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. Kaya sinabi ng pinuno, tingnan mo, may tubig dito. Mayroon bang hadlang upang ako'y bautismuhan? Alam niyo po, bihirang-bihira tayo makakita ng ganito na pagkatapos maligtas, ay humahanap kagad siya ng tubig upang siya ibabautismuhan. No? So, Philip's ministry here shows that God doesn't care if someone is born into His chosen people. Walang pakialam ang Diyos kung ikaw ay Hudyo man or ikaw ay Hentil man. No? Ang Diyos po ay ang Diyos po is equally and desires that everyone will repent and come to Him. Yun po ang gustong mangyari ng Diyos. Wala siyang pakialam kung Hudyo ka, wala siyang pakialam kung ikaw ay Hentil. Ang mahalaga ay lumapit ka sa Kanya, tumawag ka sa Kanya, tanggapin mo siya bilang iyong sariling tagapagligtas. Yun po ang mahalaga. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. Kaya sinabi ng pinuno, tingnan mo, may tubig dito. Mayroon bang hadlang upang ako'y bautismuhan? O, nagtatanong siya kung mayroong hadlang. Sinabi sa kanya, sinagot siya ni Philip, sinabi sa kanya ni Philip, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso, sumagot ang pinuno, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Alam niyo, mahalaga mga kapatid ang confession. No, hindi lang sa isip natin. Ako naniniwala na kahit nasa isip, sabihin mo na ako'y nananampalataya kay Jesus, ay maliligtas ka eh. Naniniwala ako diyan. Pero naniniwala ako ng lubusan kapag kayong iniisip mo ay kino-confess mo. O, nakita niyo po dito sa Utopian Eunuch ko, kasi ang kaligtasan po ay pananampalataya kay Jesus. Ang kaligtasan po ay biyaya, ito'y regalo sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang binabautismuhan po ay mananampalataya muna. No? Siya dapat ay mananampalataya. Kaya nung sila'y nasa tubig o nakakita sila ng tubig, nagtanong yung Utopian Eunuch, meron bang hadlang para ako ay magpabautismo? Ang sagot ni Philip, maaari ka magpabautismo kung ikaw ay sumasampalataya ng buong puso. Sumagot ang pinuno, yung Utopian Eunuch yan, sabi, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Yun, ligtas na siya. O, nakita po natin, no, napatunayan natin na itong taong ito, bago sa binautismuhan, ligtas na siya kasi siya po ay nananampalataya na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Kita po natin, di ba? Now, pinatigil ng pinuno ang karwahe. Talagang nahanga talaga ako dito sa kabobonagin na ito. Siya pa ang nagpatigil ng karwahe. O, di ba, no? At pareho silang bumaba, lumuson silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Grabe, no? O, walang explanation. Talagang very obedient. O, di ba? Yan ang totoong born again. Na kung ano ang sinabi ng Biblia, gagawin niya kaagad. O, now, here, Philip applied the water to the eunuch, not by pouring it over his head. Hindi po niya binuhusan ang ulo nung Utopian Eunuch. Hindi po. Hindi niya winisikan. Instead, they both went down into the water, di ba? Pagkatapos niya maligtas, yung Utopian Eunuch, yung candidate for baptism mismo, ang nagpatigil ng karwahe, mga kapatid. At pareho silang bumaba.
lumusong sa tubig. O, di ba? So, yan. Tapos instead, they both went down into the water and there he baptized him. Oh. And he recite the words given by Jesus. Ako, ito, dagdag ko na lang to, pero alam ko, something like this ang kanya ni-recite nung binautismo niya si Utopian eunuch. Kasi itong instruction na binigay ni Jesus dun sa Matthew chapter 28, no? Sabi niya, I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. 'Di ba? Yan dapat Dapat in the name. Ang baptism po ay dapat in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Tatlo. O, 'di ba? So, hindi ko alam kung paano o ano ni-recite ni Philip nung binautismo niya ang Utopian eunuch, but I'm sure binanggit ang tatlong persona ng Godhead dito. Oh, no? Now, the power of baptism comes from the Word of God. Word of God ang pinanggalingan niya. Also, the name of God proclaimed by Jesus for express purpose. Yan, no? Ganda, di ba mga kapatid? Pagkaahon nila sa tubig, pagkatapos ng baptism, pagkaahon nila sa tubig, si Philip ay kinuha ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita pa ng pinuno. Ang pinuno ay tuwang-tuwang nagpatuloy sa paglalakbay. Very interesting na pagkatapos ng baptism, kinunuha na ng Spirit. Okay. Siyempre, hindi naman kinuha at ibinato kung saan. Pinaiksi na lang ang pagkakasabi niyan. So, ibig sabihin, ang Holy Spirit nilid na si Philip to go somewhere. Kumiwalay na sa Utopian eunuch. Pero very interesting na ang naiwanang kaboborn again pa lang at kababaptize pa lang ay tuwang-tuwang nagpatuloy sa paglalakbay. Ang ganda, no? Now, Philip is one of the first deacon of the Christian church in Jerusalem. Sa Acts chapter 6 verse 5. So, he is a Jew, but he grew up outside of Judea in the Greco-Roman culture. An angel led him to travel south to a road that connected Jerusalem to Gaza. Ang Jerusalem po ay mataas, mababa ang Gaza. Kaya ang paglalakbay bago siya para ma-meet niya ang Utopian eunuch ay pababa po yan. At nag-meet sila. It was a wonderful story na ipinakita po sa atin. We don't know why this Utopian was so important to God's plan. Sa tingin ko po, napaka-importante ng Utopian eunuch na to sa plano ng Diyos. Kung hindi niya utusan ang anghel para kausapin si Philip at salubungin at puntahan sa biyahe niya itong Utopian eunuch pauwi galing sa Jerusalem. No? Kasama siya. Well, undoubtedly, he spread the gospel at home. Yan. Kaya siya importante kasi pag-uwi niya, ikinalat niya, pinagsabi niya yung kanyang experience. Oh. And Christianity became a state religion. Ito po, history na to. No? Ang Christianity became a state religion in Utopia about 300 years later. Naniniwala ako, ito po ay bunga ng salvation na naranasan ng Utopian eunuch. O, di ba? Ganda, di ba mga kapatid? Egypt and Libya, no, were home to several important Christian scholars in the first centuries of the church. Sometimes it's important for European and American Christians to realize that Africa's history with Christianity is significantly longer than theirs. Now, sa verse 40, namalaya na lamang ni Philip na siya ay nasa Azoto. Yan. Mula roon, ipinangaral niya ang magandang balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating niya ang Caesarea. Just before Jesus ascended into heaven, he told his disciples, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. Yan po ay nasa Acts chapter 1 verse 8. At kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Yan. Kasama na po dyan yung Utopian eunuch na nakaliligtas pa lang at kababaptize pa lang. Umuwi na siya sa kanyang bansang tinitirhan o
Kaya tinitirahan kung saan siya nakatira at doon ipinagpatuloy niya ang pangangaral. At naghiwalay na sila ni Philip. At kung saan man pinadpad itong si Philip, mga kapatid, ipinagpatuloy niya ang pangaral ng salita ng Panginoon. Ipinakilala niya, sinasabi niya, at pinapangaral niya kung sino si Jesus, anong ginawa ni Jesus sa atin, at ano ang pwede niyang gawin para sa atin. Yan po ang programa ng Diyos pagdating sa work of evangelism para may maligtas, mga kapatid. At nandyan po tayo sa ganyang gawain ngayon. At wag po tayong titigil, mga kapatid. No? Pag-igtingin natin para lalo tayong maging masigla at maging masaya. Kita nyo, no? Church, papansinin nyo, ang saya natin, ano? Kasi nakikita natin na ang dami tayong nakakay. Maraming bagong mukha sa church. Members, can you signify to that? No? Na masaya tayo kasi mayroong mga bagong mukha. Makikita natin, may mga bagong nagpapabaptize at mayroong pang candidates for baptism. At ito po, lesson 2 ng kaligtasan ng Ethiopian eunuch, pero lesson din at the same time ng bautismo. Kasi the moment na maligtas yung Ethiopian eunuch, siya na yung nagpahinto ng kanilang sinasakyang karwahe. Bumaba sila pareho, sabay na lumusong sa tubig, binautismoan siya ni Philip. No? Pagkatapos siyang tanungin na, ikaw ba ay nananampalataya, no, ng buong puso? At sumagot yung Ethiopian eunuch, ako ay nananampalataya ng buong puso na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Kapag tayon, no, yon ay kinonfess mo. Kung ikaw ay nananampalataya, kahit sa isip na i-confess mo. Sabi ng Biblia, ikaw ay anak ng Diyos na, ikaw ay ligtas na.